Guys, magandang araw. Ngayong araw nagtatanim ako ng grapes. Share ko lang, bakit nga ba wild grapes or katoba yung itinatanim ko? Kahit alam ko na kaunti lang naman ito bumunga, maliliit lang yung bunga o hindi naman kagandahan na uri ng grapes. Ito ang katoba o yung wild grapes, American wild grapes. Marami naman bumunga pero maliliit lang. Maraming bulaklak. Oh. May mga bunga pero patuloy pa rin bumubulaklak. Lilit lang kasi yung bunga. Matamis din naman siya kapag malaki na. Yung hinog na hinog na. Yan yung mga kalaban natin. Ano? Pero hindi natin siya pwedeng patayin. Alpasan natin. Ito yung dahilan mga kaibigan. Tulad nito. Katoba. Ito yung bunga nito. Oh. Sampol ng bunga nito. Katoba siya. Wild grape siya. Tulad nung itinatanim natin doon. Pero bakit patuloy tayo nagtatanim? Tulad nga nito, wild grapes, katoba. Ito yung dahilan. Pwede tayong magdugtong tulad nito. Ito yung dugtungan. Ito na yung panibagong bubunga. Ito ang dami nating kalaban. Oh. May mga tipaklong na naman. Yan. Yan yung panibagong bubunga. Hindi na ito katoba. Ano? Oo nga't katoba yung puno. Pero yung bunga na ilalabas nitong katawan na to. Ito siya. Saka ito. Ibang uri na ng grapes. Hindi na siya katoba. Ito na siya guys. Radiant na. Ibig sabihin ko, ang mga puno ng wild grapes na to na aking itinatanim ngayon, gagawin nating grafted. Lalagyan natin ng iba't ibang uri ng ubas, ng hybrid na ubas. Halimbawa, tulad ng Baikonur, tsaka yung Baikonur ko dito, tapos etong katabi kong Everest. Meron akong Athos, yun nga, may Radiant ako doon. Meron akong Red Cardinal, meron akong tawag dito, Jupiter. May parating akong mga iba pang uri ng ubas katulad ng yung may bago akong Baikonur na parating pandagdag kasi nagkaroon ng problema yung isa kong Baikonur, pero ngayon okay na, puputok na yung dahon. Tsaka meron din akong Python na parating. Kapag naglakihan ito mga to, pwede na magkaroon ng sayon. Kukuhanin ko yung sayon at idudugtong ko. Kung paano ko idinugtong yun doon, ganun din sa taas ang dugtungan. Kasi mas madaling buhayin kapag nasa taas kumpara sa mga nasa baba tulad nito. Ito, kaya maliit pa ito, dinugtungan ko siya dito.
ang nangyayari, hindi siya nabuhay. Siguro dahil naging direct siya sa sunlight, yung naandun, natabunan ng mga dahon, hindi siya nagdirekta sa sunlight, nabuhay siya. Kaya ngayon, tatakluban natin yung mga yung mga dudugtungan natin. Tatakluban natin yung dudugtungan natin, pero sa taas na. Sa taas na. Aabot na siya dito sa trillings. Kapag syempre, yung mga katulad nito, kaliliit pa nito, bago pa ako makakuha dyan ng pandugtong, malaki na ito. Syempre, malaki na itong mga kukuha na natin na sayon. Kasabayan niya yung mga ito, dudugtungan, malaki na to. Kaya pangabot siya. Almost siguro kung suswertehan tayo na makuha na natin ng sayon at makapagdugtong muna tayo, magkakasunod na itong bubunga. Yun yung aking dahilan kung bakit nagtatanim na ako ngayon ng ubas. By the way, isang tip din sa mga kaibigan natin na ang lugar ay nagtutubig. Tulad nito, meron akong kuhanan dito ng tubig. Kung makikita nyo, ang baba lang, tubig na. Ayan parang isang dangka lang mula dito sa taas ng field. Tubig na tubig na. Magdadangkal ka lang ng isang dangkal pababa, tubig na. Andyan lang yung tubig. Ang naging problema ko dun sa mga tulad nito, ito, yan, tinanggalan ko ito ng dahon, tapos inangat ko, kasi nakalubog pa rin ito inabot pa rin siya ng tubig, nung kalaksan ng ulan, mas mataas ang tubig kumpara doon. Ngayon hindi pa na ulan, inabot ng nagkaroon ng problema yung ugat, kaya inangat ko. Pero yung katawba na hanggang ngayon nakalubog, malusog, magkasabay lang siyang tinanim. Yung tinanim ko dito na hybrid din, ganun din nangyari, namatay. Hindi ko alam kung bawi pa. Nasa nursery pa ngayon. Kaya ito, wala pang mga tanim. Tulad niyan, wala pa rin ulit tanim. Ito, walang tanim. Ayan, ito nga, wala pa mga tanim. Tulad nito, ang tatlo. Ito, 1, 2, 3. Wala pa silang mga tanim, pero may mga lupang nakaangat. Dinidevelop ko na yung lupa niyan. Ini-improve ko na yung lupa niya para kung sakaling dadating na yung oras na magtanim tayo, naka-prepare na yung lupa at dyan na yung lagay, tulad ng ginagawa ko ngayon. Ito mas nauna to, kaya dito ko tinanim. Ito kasing field na to, lalagyan pa ng mga ganyan yan. Hinuhukay ko yung tapos lalagyan ko sa ibabaw. Pagkahukay, tatambakan ko ng lupa hanggang ganyan kataas. Ito, yan. Yan yung magiging taniman. Ang dahilan, dito ko siya itatanim. Hanggang dito lang. Kapantay ng field, ng flooring. Kapantay ng flooring, nakaangat siya. Hindi na siya aabutin ng ulan, ng tubig, ng ilalim ng lupa. Ngayon, yung ugat na hahanap kung hanggang saan yung tubig, doon lang siya sasaw-saw. Hindi mabubulok yung pinagkakapitan ng ugat sa puno ng ating ubas. Yun yung dahilan, dalawang klase yung tip ko sa araw na to. Yung para hindi mamatay o mabulok ang ugat, ganito yung klase ng pagtatanim. At bakit wild grapes, katoba, ang itinatanim ko kasi kailangan ko siyang i-grafted. I-grafted siya sa iba't ibang uri ng hybrid na ubas na meron ako. At meron akong makukuha sa mga kaibigan ko, naging kaibigan ko, nagtatanim na rin ng ubas dito sa lugar namin. Yan, mga kaibigan. Ganyan na po kadami yung ubas ko ngayon dito. Yan. Bukod po dun sa may mga bunga, yung may mga bunga po, dudugtungan ko po ngayon. Naghanap po ako ng sayon na pwedeng pandugtong kasi meron pong madudugtungan na hindi, may sakang hindi ko pinabunga o pirinoning. Dudugtungan ko po ngayon. Ito po yung aking garden, aking ubasan. Yan. Ganyan po kadami na yung ubas natin. Bukod pa po sa mga nasa paso. Yan, may mga nasa paso po tayong ubas.
Ito po ay dudugtungan ko din. Pero ngayon po, pabubungahin ko lang. Kasi wala pa rin ang pandugtong. Maliliit pa naman po, okay pa rin po. Sa susunod po kahit po bumunga yan, maganda pa rin dugtungan. Ayan. Tataba pa ito, tapos mas maganda siyang dugtungan. Para yan yung ibebenta natin, yung mga nasa paso na bumubunga na, pwede na natin ibenta ng may bunga. Mas maganda yung presyo. Pwede na siyang pang-display ng mga gustong bumili para lalagay sa kanilang mga bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood.